sa pag-open sa pagpapangulat kaligaw. Lord, good morning. Yarin naman kami karon, Lord, sa pagtuong sa ibang mga pulong. Pagkabay pang nagalalasing ibang pulong, gaan mo siya kaalam sa pag-expong sila. Kagang thank you, Lord, sa blessings na nabigyan niya si Mana at sa mga sunod ng mga inaglaw. Thank you, Lord, sa mga kauturan na resbong kag ang nagapakari, Lord, kabay na bayan naman sila sa ilang bayan ng mga isip. Kag ano niya ang mga kapastoran sa ibang denomination, Lord, kabay man nga i-preach manila ang mapod ng gospel, ang death, burial, and resurrection in Jesus Christ. Kay para magawa sila kadang ilang mga membro, hindi kay mawarta sa ilang mga membro. Ang mga lideres sa kapugsuran, sa aming pungsod, kabay maglalagay ng lubusin mo pag sa katauhan, hindi man magpamangkay sa ilang. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, next song, page 9. Love lifted me. Page 9. Love lifted me. I was sinking, sing. Or from the peaceful shore. Okay, na mo sa amen. Amen. Okay, verse 1, ready, sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Verse 2. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my bells and songs. Faithful, loving service due to Him belong. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Verse 3. Souls in danger look above, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, billows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me.
gihapon sila, no? Kami mo, magpadayon kita, pasensya gid mga kapatid, no? Mga kauturan, video delete na gid kita sa oras tungod kay medyo may nasukuan kita gamay nga bagay. May gani kung di tayo takaroon kayo kita ayawan ng tao sa niyot na yung handa. Yan kabay pa sa kapot. Birthday sa apo ko, no? Ayla, kagamay. Gahapon, kag sila nag-decide sila nga sa bunga sila bahanda para maayos sila sa loob kita sa bunga unto. So, sa liwat, di kita magdugay, kay late na kita, kag magapadayon na kita sa part 3. Part 3 na gimata sa aton justification by faith, ano? Subong aton pagpadayon sa mga verses from 16 to katapusan. Kung makaya natin nga maglabot pa sa chapter 5, so be it, no? So, sa sinunod chapter, makita din natin ang pagturo ni Apostol Paul ng salvation that it is only by faith, no? Justification or yung pagkapawalang sala sa aton. That is what justification is. Person is made without sin or justified. That is according to Apostle Paul by faith. At kanyang ginamit yung example na nangyari kay Abraham, no, during the time when he was called by God. And alam niyo, si Apostle Paul lang talaga nakakita nito that the salvation, the righteousness that was by faith of Abraham in Genesis chapter 15 verse 5 actually, no, will be operational in the future, no? Will be operational in his time, no? Sa dispensation of the grace of God, because it can never be seen, no? It can never be read from the Bible before the dispensation of the grace of God that a person can be justified by faith alone. Since Genesis, since na binabasa kasi ng Israel yung Torah. Alam niyo yung Torah na tinatawag ng mga Jewish or mga Jews, no? Ayan yung Hebrew, ayan yung Hebrew book from Genesis to Deuteronomy. So habang binabasa nila yan, hindi nila makikita na mayroong salvation doon na without works. Kundi yung kaligtasan doon sa mga libro na yon ay talagang kailangan mong mag-believe sa God, then gagawin mo yung requirements ng faith na yun. Kagaya kay Abel, sa panahon nila ni Adan, ni Abel, no? Kailangan nilang mag-believe in God, that there is God, worship God, by what? By offering. Okay? No? Amen? Ato ito si Mrs. Ridumi, ang mga bata, maayon sila. No? So, amoy na ang makita natin sa sila na time. Nga ang kaluwasan, no? Ang kaluwasan sila na time. Kinanglan nila mag-believe sa Diyos. Ang mga ipipan, no? Dalaga ng ipipan. Amen? Mga nagbuhay sila sa una, karoon, galalapaw na sa kinanglan nila mag-believe sa God, then tapos obrahon nila ang requirement na ginapangayo sila na believe. Kag makita natin nga ang ginapangayo sa belief nila, sa faith nila sa God during the time is to kill, magpatay ng sapat, magpatay ng animal at i-offer yun na burnt offering. Yun ang makikita nila ng mga Jew. Bakit sinasabi ko ng mga Jew? Dahil sa Old Testament, doon sa Genesis, hanggang doon sa time na hindi pa nakumplito ang Bible, yung meron lang naman hawak ng mga Bible, nung instruction ng Panginoon, yung mga Hebrew, yung mga Jewish, wala namang hawak, wala namang access sa Bible noon ng mga Gentile.
Ngayon lang ito. Kaya hindi tayo magtataka. Bakit sa panahon na ni Paul, nung makumplito na niya ang Bible, nung maidagdag na yung Romans to Philemon, bakit ito nagkalat na sa buong mundo na kahit mga Gentile, meron ng access sa Bible? It is easy to understand. Bakit? Dahil sa panahon ito ng dispensation of the grace of God, lahat ng tao ay dinidil na ng Panginoon. Wala ng distinction, wala ng libro, wala ng Gentile. Every instruction of God, sa panahon ito, every person should read the Bible, but it must be rightly divided para maintindihan mo yung para sa iyo at para pala sa Israel. Oh, so bakit itong panahon na yun? Bakit itong panahon na yun? Bakit itong panahon na ito? Galing dito hanggang dito sa kay Stephen sa Acts chapter 8. Bakit yung mga Gentile walang Bible? Bakit wala sila instruction ng Pinoy? Dahil madali lang maintindihan na sa panahon ito, hindi naman sila binigyan na, sabi nga ng Ephesians chapter 2, chapter 2, verse 11 to 12, At the time, in time past, you Gentiles are without God, outside from the covenant that was given to Israel, stranger from the promises that was given to Israel, you are without hope and without God in the world. So napakadaling maintindihan yun, bakit nasabi yun na without God tayo in the world ng mga Gentiles yung nakaraan? Dahil nga, God at this moment of time, starting kay Abraham, God gave up the Gentile world. Because ang mga tao mismo ang nagpalayo sa Panginoon. Ayaw nilang tanggapin sa Panginoon. Ayaw nilang mag-believe, mag-worship sa Panginoon. In spite na alam na nila na mayroong Panginoon. Okay? So yung mga nag-believe during the time will manifest their faith by killing an animal and sacrifice, offering it as burnt offering. Kaya susumigin nila yung sa animal ko. Okay? So, minsan lang ba sila magsunog or every year? Every year nila? Every year. Every year. Ginagawa nila yun. No? So, yun yung requirement nila upang maligtas noon. So, never na makita nila sa Bible na mayroong instruction during the time na maligtas by faith alone. Okay? Kaya nga, sabi dito sa makita natin ngayon, sabi dito, verse 16, Therefore, it is of faith that it might be by grace. Therefore, it is a conclusion. It was a conclusive statement that it must be by faith that it might be by grace. Ibig sabihin niya, kailangan faith lang upang magiging by grace lang. Okay? Listen to this. And the next phrase, sabi dito, to the end, Romans 4:16, to the end, the promise might be sure to all the seed. Okay? So, bakit kailangan ko nung by faith? Upang magiging by grace lang ang kaligtasan, ang justification, so that it should be for all seed. Anong ibig sabihin nun? Para ma-offer lahat sa lahat ng tao. Bakit? Dahil yung justification sa panahon na ito, dito kasi justification for all. Okay, but faith plus works. Umpisa kay Abraham
Justification is by faith plus works. Ang daming gagawin mo na trabaho. Papatay ka ng animal, no? I-offer mo as burnt offering. Then, susunod ka pa sa mga law na ibinigay kay Moses. Then, mga ceremonial laws, ang dami mong susundin upang ma-justify ka na wala kang kasalanan. Yun ang dapat nila. Ang daming gagawin. Ngunit, sabi ni Paul sa panahong ito, it must be by faith, that it might be by grace, that it must be to all seed of what? Of Abraham. No? Dapat mo to all seed. Ngunit dito, hindi ang justification dito, hindi ino-offer to all na everyone yung mayroong access. Ang access dito sa time na ito, kailangan ang Gentile magpailalim sa Israel, mag-proselyte para siya makakaroon sa access sa justification. Maliban doon, kailangan kung hindi ka man mag-proselyte or mag-change ng citizenship, na maging Jew ka, kailangan i-bless mo ang Israel. Kagaya ginawa ni Rahab, ginawa ng Centurion, nagpagawa siya ng maraming sinagoga para sa Israel. Or, pag nakita mo bilang Gentile ka, pag nakita mo na, ang Israel, ang liit na bansa, ngunit walang makatalo sa giyera dahil minunggad ang Israel. So, I like to worship, I believe that God of Israel. Then, pupunta ako sa Jerusalem para mag-worship sa God ng Israel. Then, whatever you will ask from God, He will do. Yun yung sabi sa 1 Kings chapter 8, verse 41 to 43. Yun yung mga kaligtasan ng mga Gentiles during the time. Kung wala ka kwarta, hindi ko makatravel papuntang Jerusalem. Ayun! Kaya nga ang hirap ng kaligtasan dito, di ba? Dito sa panahon ito. O, di ba? Ang hirap. Whereas ngayon, kailangan mo lang mag-believe sa death, burial, and resurrection to be saved. No need to go to Jerusalem. No need to bless Israel. Kaya, huwag kayong maniwala. Pwede naman siguro hindi ka na pupunta ng Jerusalem ka na Swiss mo sa mind mo, i-believe mo sila, passport na yan. Sa ngayon? Hindi pwede dahil yun nakalagay. Basahin na natin ha. Basahin mo. First King. Naka-offline ako, hindi ko. First King. Sino yung Bible niya? First King. Hindi kasi pwede yun na basta ka lang nagbilig na ako sa kanila Israel. Kasi ang kailangan, you have to go to Israel. That is the work required. Because your faith should be backed up by your works. And the requirement of your work, of your faith, is to go to Jerusalem and worship the God of Israel. Hindi, no? Kasi, siyempre, hindi man kita na makatravel, makatuloy, no? Kaya nga yung nagtanong sa atin na taga-Bacolod, sabi niya parang unfair kasi... Unfair talaga. Kasi, hindi unfair yun. Kasi for so many years, binigyan, hindi nireject na nga ng Gentile yung mga ang Panginoon eh. Ano sabi sa Romans? They knew that there is God. Nakita nila yung creation ng Panginoon na nagpapakita that there is God. Kabalo na sila that there is God, but they worship not God. Diba? They change the glory of God from being incorruptible to corruptible created beings. Mas ni-worship nila yung mga stones, yung mga animals, yung sun, yung moon. Yun ang ginagawa ng tao. Kasi nahirapan. Medyo nga, ang Panginoon nga, during the time, maraming requirements. O, di ba? So,
Nung nireject nila ang Panginoon, sabi ng Panginoon, give up ko na rin kayo, bahala na kayo sa inyo. But pinili niya si Abraham, then he manifested himself through Abraham. Tingnan mo naman si Abraham, ha? During the time of Abraham, nobody can wage war against Abraham and will win the war. Abraham, 7 allied countries, 6 na allied countries, nilabanan ni Abraham for only 300 plus soldiers. 7 allied countries, headed by Kedorlaomer. Tinalo lang ni Abraham. Ha? Bakit? ng movie, no? Dahil during the time, no weapon can hurt Abraham because he is under protection of God during the time. But if you are a Gentile during the time, pag nakita mo, kaya nga minamanifest ng Panginoon yung kanyang pagka-God doon sa nation Israel. Nung wala pa Israel through Abraham, nung wala pa Israel, nung wala na si Abraham through Isaac, nung wala na si Isaac through Jacob, then after that, nung inform na ng God ang nation Israel in Egypt through that nation Israel. So yung mga Gentile, pag nakikita na sila, grabe, tingnan nyo. Si Rahab, paano naligtas? Kasi nakita ni Rahab na habang ang mga Israelites headed by Joshua doon sa other side of Jordan River, doon sila nag-encamp to cross Jordan River, 2 kingdom ng mga giants doon headed by sino yung giant na yun? Yung taas niya 13 feet ang taas niya, tapos yung katawan niya isang plywood ang lapad ng katawan. Ha? 4 feet ang lapad ng katawan. Si Og Obasyan, King Og Obasyan and his companion and the king, tinalo ni Joshua doon sa other side of the river. So habang nakikita sila ng mga taga-Jericho, natatakot yung mga taga-Jericho. So si Rahab, sabi ni Rahab, meron talagang God itong mga tao na to. And Rahab believed the God of Israel na pagpunta na ng mga spy doon na pinadala ni Joshua to spy the Jericho. Anong ginawa ni Rahab? Mahuhuli na sana yung 2 spy. Tinago sila ni Rahab, and that was an act of blessing to Israel. That is why Rahab nagsinungaling pa mo, sinungaling si Rahab. Tinanong siya, Rahab, saan na ba yung 2 spy galing sa kabilang dako? Sabi ni Rahab, ando doon na, nagtakbo, habulin nyo. Tinago pala niya doon sa attic ng kanyang bahay. So, sinungaling siya, pero naligtas si Rahab. Bakit? Because he blessed Israel by hiding or keeping safe the 2 spies. Kita mo? So, God will act according to His spoken word. Dahil sinabi na niya, whosoever will bless you, I will bless you. So, kaya dito makita natin that there is a change sa panahon na ni Paul. There is a change of program. Bakit? Kaya po na uso yung sabi, minsan nakikita na lang tao sa may bless you. Diba? So, bless you, parang ganun. Daw mo na, no? Bless you. Okay? Muna siya nga daw uso na siya. Pero wala na, no? Sa atin kasi, no need to say that naman. You are commanding God to bless somebody. And who are you to command God? God bless you. Parang mong inutusan ang Diyos na Bless mo siya. God, i-bless mo siya. And who are you to say, to tell God to bless somebody? Di ba? Sino ka na sabihin mo sa kanya, utusan mong God, i-bless mo siya. Hindi maganda yung gano'n. God bless you. Isa pa. Diba? Kasi we don't have the right to
command God. God is acting. Ito lang sabihin ko sa inyo. Ito lang sabihin ko sa inyo. God is acting according to what He said. To what are written in this book. Kaya pag nasabi dito, talagang gagawin niya yun. Kaya tingnan mo, palagi ko ito ini-example. Kaya bakit naligtas yung eunuch? Yun yung eunuch, kasi galing siya, sabi sa Acts chapter 8, the eunuch, traveled from far country. He went to Jerusalem to worship the God of Israel. So, nung pabalik na siya, ikaso, and kaya alam ko yung prayer niya. Isa sa prayer niya, God, please save me. Bakit? Nabasahin ko ito. Ang 1 Kings. 1 Kings chapter 1. Diyan pa nakadaan na naputang sa First King ang kinangga matravel kasi Jerusalem. Yes. Basahin ko. Chapter 1, verse 8, verse 41. Sabi dito, moreover, concerning a stranger that is not of thy people. Sabi dito, moreover, tungkol sa mga ano yung strangers talaga? Sa mga stranghero na hindi Hudiyo, not Israel, not of thy people, but cometh out of a far country for thy name's sake. Sabi dito, concerning sa stranger na hindi Jews, sabi dito, but cometh out of a far country. Ngunit dumating galing sa malayong nation or country para sa iyong pangalan ng God, for thy name's sake. Verse 42, for they shall hear of thy great name. Paano nila nadinig ang pangalan ng Panginoon ng mga Gentiles noon? Through Israel. Israel been protected by God. So makita nila, mayroon talagang Diyos ang Israel. Bakit? Tinalo niya si Obasya, ang mga giants doon. Ha? Wala pang tumalo kay Abraham. Walang tumalo kay Joshua sa gira. Provided sila ng pagkain doon sa disyerto. So nakita naman tao, mayroon talagang Diyos sila. Sabi dito, for they will hear thy great name and of thy strong hand. Ang strong hand ng Panginoon makikita through the nation of Israel. And of thy stretched out arm when he shall come and pray toward this house. So kung yung stranger na yun will come and pray toward this house. Ibig sabihin, doon sa Jerusalem. Doon may temple na, doon sa temple. And sabi dito, hear thou in heaven, thy dwelling place. Makinig ka sa langit kung saan ka nakatira. And do according to that the stranger calleth of the poor. So, pag ang tao na yan na Gentile, pag nakita niya na mayroon talagang God ng Israel, at powerful itong God na to, and I believe that God in Israel, sabi niya, at pumunta dito sa Jerusalem, and will worship you for thy name's sake, makinig ka sa langit kung ano man ang hihilingin ng taong yan at gagawin mo yan sa kanya. Kaya yung eunuch, nung mag-travel sa from far country, nag-worship sa Jerusalem, sa Diyos ng Israel, nung pabalik na siya, kailangan na siya maligtas agad. Kailangan. Kaya nag-faith na siya.
na-fulfill na niya itong requirement. Bakit kailangan siyang maligtas kaagad? Bakit si Philip na doon sa Samaria ay pinatravel ng Panginoon kaagad doon sa Gaza sa disyerto? Bakit? Dahil sa panahon na yan, the dispensation of law or the prophetic program to Israel is about to close. So there was a necessity that na yung eunuch na yun makabilib sa kay Jesus Christ. Dahil yung kaligtasan ng panahon na ito, dahil ang kaligtasan ng panahon na ito is to believe in the name of the Lord Jesus Christ. That is why ang baptism dyan, hindi na water, may baptism pa dyan na isang klase. Baptism in the name of the Lord Jesus Christ. At alam nyo ba na yan ang baptism So, na yan? so yun, nung na-born siya sa time pass, Yes. doon siya. Pero Pero nagdaligid siya, how pwede mo siya makover sa dispensation of grace? kaso nga makat-off na nga ang prophetic program na alam mo kasi dito sa time pass marami ding kaligtasan. Sa panahon ito pagdating ni John the Baptist, kailangan na nila magbilib sa God, kailangan nila magpatay ng animal, kailangan nila mag-obey ng law. Pagdating ni John the Baptist, nung wala pa si John the Baptist, okay na yan. Pagdating ni John the Baptist, kailangan na nila magpabaptay sa tubig, kailangan nila magbilib. So yun, no, kung hindi siya nag-travel to Jerusalem para ng faith doon sa kay God, siguro man covered pa din siya dito sa dispensation of grace kasi sabi mo, masasara na no? Hindi na siya ma-cover. Dahil ang kaligtasan na kanya. Dahil na doon na siya sa First Kings, ang kaligtasan niya First Kings. Yun. Eh kung nabuhay siya, ma-covered siya sa dispensation of grace, kanat talaga. Depende. Kung magbilib siya sa gospel of grace. Pasik pa lang, no? Hindi buhay pa siya in that time. Wala, hindi na natin alam yun. Hindi natin saklaw yun because wala naman tayo doon. Hindi tayo doon. Diba? Ang ating ngayon titignan yung record ng kanyang pagkaligtas at ini-explain natin kung bakit siya naligtas. Yun. So, yun yung promise at First Kings ang bakit siya naligtas. At kaya nga nagmamadali na ang Panginoon during the time na si Philip ando doon sa Samaria, pinalipad niya papunta sa Gaza dahil in few days siguro ay makakap-off na ang prophetic program. Pag inabutan siya ng cut-off ng prophetic program at hindi pa siya nakabilib sa kay Jesus Christ as Messiah during the time, hindi din siya maliligtas. Na-fail ang Panginoon. Kaya ang Panginoon hindi kundi ma-fail. Kaya there was a necessity that Philip should preach to the eunuch so that he can believe Jesus Christ as Messiah. Okay? Yun. Ngunit, makita natin, pagdating na sa Romans, na salvation, sabi ni Paul, justification is by faith alone. By faith alone lamang at wala nang iba. At in-example niya kung paano si Abraham naligtas, nagiging nag-justified o nagiging righteous. And he quoted actually Genesis chapter 15 verse 5 na si Abraham was declared righteous by God by just believing all the promises of God unto him. I will give you this land, I will make you a great nation, your seed will be as many as the stars in heaven. And sabi diyan, Abraham believed and it was counted for him for righteousness. So, alam mo sa mga Jewish dito,
na Bible character, including Peter, lahat, only Paul ang nakaintindi una na yung Genesis chapter 15 verse 5 is now operational during this time. That God will save people by just believing the gospel of the grace of God. Na nanampalataya lamang na si Jesus Christ ay namatay, pinilibing, at nabuhay muli sa ikatlong araw. Yun lang. Ha? Kaya sabi ni Paul, therefore, it is of faith. Verse 16, that it is of faith. Busa, or it was concluded, the word therefore is a conclusion that it is of faith today, sabi ni Paul. Today, in this dispensation of the grace of God, it is only by faith, so that it might be of grace, para grasya lang, dahil dito kasi walang grasya. Walang kaligtasan dito na grasya, na walang gawa. Tingnan mo, sabihin ng iba, Noah been granted grace. Nagrasyan siya na siya niligtas ng Panginoon doon. But, bakit? Ang kaligtasan ba ni Noah walang works? Ang hirap gumawa ng arka, no? A lot of works. Pagkatapos niya maligtas sa baha, nag-offer na naman si Noah ng animal. Burnt offering. It was still a work. But, he found grace in the sight of God. Na siya lang ang iniligtas sa panahon niya at ang kanyang family. But iba kasi itong grace sa dispensation of the grace of God. Dahil it is, sabi ni Paul, it is justification by faith, so that it might be of grace, so that it can be offered to all people. That is why. That is why, sabi sa Book of Galatians, sabi tingnan mo to, nagtataka ka, sa Book of Galatians. Sabi dito sa Galatians, sabi niya, for in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. Kita mo? Sa time past, hindi mo pwede sabihin ito nga neither circumcision dahil all the blessings of God was given to the circumcised people. But ngayon, sabi ni Paul, neither circumcision, neither uncircumcision availeth anything, but the new creature. And what is that? The new creature, the body of Christ. Ang blessing ng Panginoon is sa body ni Christ. And that blessings are heavenly blessings. Okay? So, sabi na dito, it might, so that it can be promised to all the seed. O kita mo? Nung operational itong prophetic program, it was only for the biological seed of Abraham. Salvation, justification, during the time, justification by works, by obeying the law, and performing all the requirements given by God during the time, was only for specific seed of Abraham through Isaac
and through Jacob, the Jewish people. Yun lang yung justification, no? But ngayon, sabi dito, to all the seed. Tingnan mo ha. Kung tatay nila, if Abraham was the father of circumcision, pagdating ng dispensation of the grace of God, si Abraham, father na rin natin. Basta Galatians chapter 3, verse 7. Galatians 3, verse 7. Ano sabi dyan? Sabi dito, know ye therefore that they which are of faith, ano? The same are the children of Abraham. Alam mo? Even those who are claiming they are Jewish in Israel today, although they are biological, some of them, few of them, bakit karamihan ng nasa Israel ngayon, hindi yan talagang Jew. Mga Zionist yun. Tingnan mo yung kulay nila para mga Victor. Hindi yun. So, ba't meron talaga mga Jewish doon? Hindi sila magiging anak lamang sila ni Abraham sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Through faith. Tayo na hindi anak ni Jesus, ni Abraham, biological seed, ay magiging anak ni Abraham through faith. Tingnan mo, Galatians chapter 7, sabi niya. Galatians chapter 3, verse 7, sabi niya, know ye, therefore, that they which are of faith, question, are you of faith? Ha? Okay. So, are you of faith? Since you are of faith, sabi dito, the same are the children of Abraham. That is why sabi ni Paul doon sa Romans, it might be by grace so that it can be offered to all seed. So, si Abraham, ibig sabihin, si Abraham may mga lahi siya na biological, no? Flesh, in the flesh, at meron siyang lahi through by faith. Yung mayroong faith na kagaya ni Abraham. Yun bang, and later on, titingnan natin how it was described. How the faith of Abraham was described. Okay? Tingnan natin. So kung yung faith mo ay kagaya ng kay Abraham, you are now declared by God righteous in His sight. Ngunit sa mata ng tao, sino man. Do not expect na righteous ka in the sight of God. Oh man, it can never be. Kahit anong pagig mo, kahit anong balik mo na magaling ka talaga, maliit lang na mali. Bakit ako galit yan? Di ba? Ganun ka. So, never expect that man will acknowledge you as righteous. But in the sight of God, no, pag meron ka ng faith na kagaya ng kay Abraham, that you believe that you are saved because you believe in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ without doing anything. Hindi mo pa yan, naangkin na ba natin yun? Ang kaligtasan na yun? Wala pang reality, di ba? Dahil doon pa rin sa langit natin maangkin. But you believe, naniniwala ka talaga na iyon na yan.
That is the faith of Abraham. At kung meron kang ganong klaseng faith, you are declared by God justified. Okay, so balik tayo sa verse 4, Romans. Tingnan natin, chapter 4. Sabi dito, not to that only which is of the law. So sabi dito, all seed, that it should be offered to all seed, hindi lamang to them that are of the law, of the circumcision, dahil sa Jew yung bigay ang law. But sabi niya, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Tingnan mo ha. Listen to this, Paul's audience during the time, yung sinulat niya, yung letter niya sa Roma, are believers in Rome that are Jew and Gentiles. So he combined itong dalawang group of people na Jew at Gentile. Sabi niya, Abraham, who is the father of us all. The Jewish people at this moment of time can also be the son of Abraham, the children of Abraham by faith. We Gentiles can also be children of Abraham by faith, and Abraham can be a father of us all. Ngayon lang yan nangyari in this dispensation of the grace of God, that Gentiles and Jews ay parihong may father na si Abraham. But here, nako, duduraan ka, kung Gentile ka, duduraan ka ng Jew. Dumi mo. You are unclean. Kaya nga, nung kumain si Peter, nung doon siya sa Galicia, sa Antioch, kumain siya kasama ng mga Gentile. Nung may dumating na mga Hudiyo galing sa Jerusalem na inutusan ni James na mag-check doon, takbo si Peter. Kasi takot siya makita ng mga Jew. Pagalitan siya, bakit ka kumain kasama ng mga marunong tao? Tingnan mo. Kung ano tayo ka, yung mga Gentile, gaano ka baba sa paningin ng mga Jew during the time. But ngayon, hindi nila pwede sabihin sa atin yun. Because we have the Word of God. Ayaw mo diba? Ha? Ayaw mo diba? Pero yung mga ano talaga, umiiwas pa rin yan. Yung mga, kasi, ang katotohanan kasi, there are so many Jewish that do not believe Paul's letter. Romans 2:5. Hindi na naniwala nila. Na hindi talaga nila matanggap na yung mga Gentiles kasali na sa maliligtas. Oh. Kaya alam nyo, kung wala itong Romans 2:5, Ang sabi ng mga Muslim, sila lang pililigtas. Ano yan? Sila no? Muslim na yan. Muslim ba? Sila lang daw pililigtas. alam nyo kung wala yung Romans 2:5, wala na tayo dito sa Bible. Puro Jewish ito. Wala tayo dyan, hindi tayo kasali. Kaya pasalamat tayong mayroong Romans 2:5 sa Bible na tayong mga Gentiles ina-acknowledge na kasali na sa kaligtasan. We are now both heir of God's promises. What promises of God? Promise in time past? No. Promise sa panahon ito that He will save a group of people that He will bring to heaven to live there eternally in heaven. And that is the church, the body of Christ. So, sabi niya dito, verse 17, as it is written, I have made thee a father of many nations. So, tanongin ko yun. Nung pagiging father ba ni Abraham of many nations, meron bang ginawa si Abraham? Ano anak lang siya? Oo, di ba? Wala. Yung ginawa lamang ni Abraham dyan, is that he put his trust 100%
to what God had promised unto him. I will make you a great nation, your seed will be as many as the stars in heaven, and you will be a father of many nations. So, siting-piti lang si Abraham. Talaga naman, it was an, anong tawag doon? Unilateral covenant that God made with Abraham. Kay Abraham talaga, but tingnan mo itong faith ni Abraham. Before him whom he believed, even God who quickeneth the dead, and calls those things which be not as though they were. Verse 18, who against hope, believed in hope, that he might become the father of many nations. According to that which was spoken, so that thy seed, so shall thy seed be. Everything happened to Abraham because of what God had spoken. That is why, alam nyo, gusto man nating gumawa, gusto nating lumihis, gusto nating ipagawa ito sa Panginoon. Lord, because of my faith, do this. Ay sasagot sa iyo, Panginoon, hanapin ko dyan, kung meron ba akong nasulat yan, nagagawin ko yan. Alam nyo, yung kaligtasan nung Samaritan woman, hindi pwede magiging kaligtasan yun ng sino mang Gentile. Sabihin nyo, kaya sa Bible study ko kayo. Kasi, bakit daw si Jesus Christ sa time pa sa kanyang earthly ministry was sent only to the Jewish people? Bakit mayroong mga Gentile na naligtas doon? Yun na nga, dahil hindi natin naintindihan yung iba't ibang klaseng kaligtasan sa panahong ito. Maraming, umpisa Genesis chapter 12, maraming kaligtasan ang ginawa, ang provided ng Panginoon sa mga Gentiles during the time. Okay? So, isang tanong, bakit ang Samaritan woman naligtas na sa panahon ng earthly ministry ni Christ, nung siya pa mismo, hindi naman kasali ang mga Samaritan? Dahil sabi kanya sa 12 apostles, do not go into the way of the Gentiles and into the way of the Samaritan, but go only to the ways of the lost sheep of the house of Israel. Bakit ang Samaritan naligtas naman sa panahon ni Jesus Christ? The woman, the Samaritan woman, believed that Jesus Christ was their Messiah, the anointed one, the Christ, that Jesus Christ. Hindi, bro, sa Samaritan, hindi naman ako pumunta ng Jerusalem para mag-praise. Hindi lang siya. Hindi nga sila pwede pumunta doon. Bawal, hindi sila tanggap ng mga pure Jewish, no? Dahil nga yung mga Samaritan ay half-breed, lalahian ng Gentile. Hindi sila pwede tanggap doon sa Jerusalem. So tanong mo, bakit sila naligtas? Dahil nga yung Samaritan woman, sa time na ni Christ, itong kaligtasan na ito, sa time na ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, Luke chapter, ano ba yun? Sabi ni Jesus Christ, John chapter 8, John chapter 8, verse 24. Sabi ni Jesus Christ, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins, for if you believe not that I am He, ye shall die in your sins. Sabi ni Jesus Christ, kung hindi kayo maniwala na ako yon, mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo maligtas. So, bakit sila? Anong paniniwalaan kay Jesus Christ? That I am He. That He is the Messiah, the Christ, the Anointed One.
So yung Samaritan woman nag-believe yun, Eh bakit siguro kailangan mag-travel going to Jerusalem para ma-save? Gentile yun. Ang Samaritan woman still considered Jewish dahil meron siyang lahi ng Jew. Kaya nga, pagdating na doon sa Book of Acts, pinapuntahan na sila doon ni kay Philip dahil mga Jewish pa rin yun. Ang Half-blood pala sila, mga Samaritan half-blood. Half-blood. Half Jew, half Gentile. Yan yung mga niiwan na mga Jew noong tinangay sila sa Babylonia. Merong naiwan dyan sa Israel na hindi nadala sa Babylonia, nagmingle sila sa mga Gentile, na asawa, nakapamana sa mga Gentile, nagiging Samaritan na tawag sa kanila. During that time, nung dumating si Kristo, walang fellowship ang pure Jew at saka Samaritan. Kaya hindi sila makapunta doon sa Jerusalem to worship God. Doon sila nag-worship sa mountain. Meron silang bundok na doon sila nag-worship ng God. Okay? So, yun. Yan sabi dito. Verse 9. And being not weak in faith. This is the faith of Abraham. Abraham was not weak in his faith. The faith of Abraham ay hindi mahina, hindi maluya, hindi mahuyang ang faith ni Abraham. Okay? Tingnan mo dito. Yan din dapat ang ating faith. Because ang faith natin, we are justified because of faith that is like of Abraham. So, yun din dapat ang faith natin. Hindi weak. Ano? Dahil dito, and being not weak in faith, he considered that his own body now dead when he was about 100 years old. Alam mo, sabi dito, kahit na matanda na si Abraham, because of his faith, anong hindi ni Abraham kinonsider na patay na yung katawan niya, mahina na yung katawan niya. Ha? Ibig sabihin, kahit na si Abraham 100 years old na, consider pa rin niya na matibay pa rin siya, magkakaanak pa rin siya, dahil nga kailangan niya magkaanak kay Isaac. Kasi di ba mga tao noon, mga tag 800 years old, 400 years old, so 100 years old, so them very young pa, no? Kita natin noon, no? Parang batsa pa daw ni Abraham, bumaba yan. Bumaba na. So, before that, talagang matataas talaga ang edad. So, ngayon, 100 na sila. Pero alam na ni Abraham na hindi na siya magkakaanak, si Sarah, dahil na 99 na rin si Sarah during the time. Ngunit, because of strong faith, na talagang gagawin ng Panginoon yung promise sa kanila, sabi dito, talaga si Abraham give up na rin. Sabi niya, ay, pero na rin akong anak ko, si Ismael. Sabi niya, hindi yan. Galing talaga kay Sarah. Galing talaga kay Sarah. Dahil si Sarah maging mother of nation. So, sabi niya dito, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not. Kahit na matanda na sila, because of his strong faith, hindi talaga sila nag-staggered when it comes to God's promises unto them that he and Sarah will become father and mother of nations. Okay na mula? Sabi niya dito. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Listen to this. Alam niyo, kung yung faith natin is like the faith of Abraham, it must be a strong faith. If you want to give glory to God, please have strong faith. Bakit? Tingnan mo yung ang strong faith ni Abraham, no? Nagbigay ng glory sa Panginoon. Tingnan, basahin mo. He staggered not at the promise of God through unbelief. Hindi siya nag-staggered sa promise ng God sa pamamagitan ng kanyang unbelief, but listen to this, but was strong in faith, giving
glory to God. Our strong faith, definitely, will give glory to God. Kaya sabi sa Hebrews, ano sabi doon sa Hebrews? Faith, without faith, we cannot please God. Hindi natin may mabigyan ng saya ang Panginoon without faith. That is how important faith. Alam nyo, in these two, ito sa dalawang group of people, kung titingnan ko lang kung ako lang niya ang mag-assess, mas mabigat itong ginagawa ng Panginoon ngayon. Dahil ang ginagawa niya ngayon ay nagsisave siya ng tao for heavenly places. Whereas, yung other group of people, the biological seed of Abraham, ay ang ibibigay sa kanila ay ang earth. Sa atin, heaven. At sabi diyan, heavenly things are much more important, heavier, valuable than earthly things. Di ba? Kaya nga, tama lang napaka-blessed natin. We are so blessed that sa time natin na ito, hindi pa tayo nakuha ng hininga, nakakaplag kita sa tunay na kaluwasan. Bakit ko ginahambal ng tunay? Because akala ko noon ligtas na ako. Hindi pala tunay yun for 30 years when I was in the denomination. Grabe, tiwala pa naman ako noon na ligtas na ako dahil na pinumalik pala yung gospel na Panginoon. Kung namatay ako noon, hindi sana. Wala magpasalamat ka about that COVID, Yes. Otherwise, hindi ko sa... Ito yun. Kahit yung sa likod mo, si Brad Ball. Dahil din sa COVID yan, nag-research din. Na-stumble ka rin sa mga about sa right to divide din. Doon din yan siya na siya yung una ko rin nakita sa Facebook na taga-Iloilo na right to divide ito Hanggang punta kami later, ini-invite ko siya, join ka, mag-fellowship tayo. Sabi niya, busy pa ako kasi nag-aaral pa ako. Hanggang time na nag-meet talaga kami, pumunta sila ni Jeff doon pa kami sa kabila. So, yun talaga. May hindi ko kalain na hindi pa pala ako ligtas na. So, kagaya noon, pag namatay ako, sasabihin ko ba sa Panginoon na unfair ka naman, Lord? Bakit paniwala ako, ligtas ako sabihin lang Panginoon sa'yo, bakit? Yan ba yung gospel ngayon? Yung pinaniwalaan mo? Because God is working according to this timeline. And according to His timeline and instruction during what dispensation you are in. Ngayon, ito naman dito ngayon, yung mga tao dito, ayaw nilang maniwala sa gospel of the grace of God. Doon sila maniwala sa sinabi ni Kristo dito. If you believe not that I am He, the Christ, the Messiah, sabihin niya, Lord, bakit mo ako itapon sa impyerno? Although andito ako na isilang, naniwala naman ako na ikaw ang Messiah. Sabihin ni Kristo sa'yo, bakit? Yan ba yung gospel na makaligtas sa panahon ito? Ang gospel dito is death, burial, and resurrection. Not yung pagiging Messiah ko. Dahil ang pagiging Messiah ko during the time, I was only sent to Israel. That is why, binigyan tayo ng isip ng Panginoon upang ma-digest naman natin itong kanyang word. Para ito, para din ito dito. Sa mga PhD people, Ha? bakit hindi na-digest sa mga PhD people?
Mga doctorate ng Di ba, sinabi ko na dati, na this book is spiritual thing. Even though you are very intelligent, you cannot discern spiritual matters if you don't have the Spirit of God. How can you have the Spirit of God? Believe first the gospel of the grace of God. Ang sabi dyan, by the time you heard the gospel of your salvation, and after hearing the gospel of your salvation, and you believe, ano ang sabi dyan? The Holy Spirit will seal you. That's the time the Holy Spirit will enter into your life and will seal you. And the Holy Spirit will aid you. Tutulungan ka upang maintindihan mo tamang tamang instruction ng Panginoon. Kaya naman yun, nagtataka tayo, di ba? Bakit? Doktor yun, abogado yun. Sabihin na lang natin. Kaya nga, yung tao kasi is looking for somebody that is yung nanggaling sa mga Harvard, galing sa UP. Doon tayo gustong makinig because they are so eloquent, no? At mayroong mga degrees na PhD, gano'n. Doon tayo makinig, doon tayo talagang gusto magbilib. But yung mga ginagamit ng Panginoon talaga, hindi yung mga tao mo. Baka mo mangingisda ka lang doon, ano? Tingnan mo sila Peter, gano'n, di ba? He sent Peter and his group, most of them fishermen, to the Jewish people. Yung kanya naman pinadala dito sa, matalino talaga ito si Paul. He was actually a student of Gamaliel, Paul. Matalino talaga itong si Paul. Yung apostol natin talaga matalino. Siya yung nabulag sa desert, ano? Si Paul. Ha? Siya yung nabulag. Siya yung binulag. Sa? Oo. On his way to Damascus. Sabi ito, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able to also to perform. That is the faith of Abraham. That is the faith of Abraham. Being fully persuaded. I am very fully persuaded that what God had promised to me, all the blessings that are now reserved for me in heaven, will be mine after the corporate rapture of the church. Lahat yun. I am fully persuaded na yung promise ng Panginoon sa akin, kagaya ng promise niya kay Abraham, sabi ni Abraham, I am fully persuaded that kung ano man yung promise ng Panginoon sa akin, gagawin talaga niyo. That is faith. Hindi mo pa natanggap, ba't naniwala ka magiging sayo? Wala pa ako sa langit. Ngayon, ba't naniwala ako that someday I will be there? Because of God's promise. That is faith. That is the faith of Abraham. That is my faith. That is why Abraham is my father by faith. Okay? So with you, ganun din kung ganun yung faith. And therefore, it was imputed to him for righteousness. Dalawa pala. Paano nag-righteous si Abraham? Because of his own righteousness? Because he did something very good? No, because he believed in God. Because he believed the promises of God. And righteousness was imputed unto him. Kita mo? Paano si Abraham naging righteous? Dahil pag gumawa siya, pumatay na rin siya. Ang dami niya pinatay ni Abraham. Ang dami niya pinatay. Lumaban siya sa 6 nations na allied nations. Ilan yung
Biruin mo, pinatay niya yun. Pati lahat ng mga king na yun, pinatay niya. Tumakbo pa yung mga king, nagtago. Pinanap pa ni Abraham, pinatay. Eh bakit ligtas si Abraham? Bakit righteous si Abraham? Because, paano siya naging righteous? Because he believed in God's promises and his righteousness was not his own, it was imputed righteousness. It was the righteousness of God that was imputed unto him. Oh? Ginbutang sa iya ang righteousness of God. Now, and listen to this. Listen to this. The next verse, para sa atin. Sabi niya dito, now, it was not written for his sake alone. Hindi ipinasulat ng Panginoon yun upang malaman ni Abraham. Romans chapter 4 verse 23. Sabi dito, ngayon, yung record na ito, na si Abraham was declared righteous because he believed God's promises, was not written for his sake alone, for his information alone. Paano ba ni Abraham malaman yun? Hindi, nalaman niya dito. At sa ating panahon ngayon, kaya nakasulat yun, ito na yun. Bakit dito? For now, it was not written, hindi yun nakasulat para lang sa kanyang information, para lamang sa kanya, kundi, listen to this, that it was imputed to him, but, verse 24, but for us also. So, how you will know you are righteous? Automatic na yan. If you believe God's promises, that you are saved because you believe the gospel of the grace of God, simple as that, like Abraham. God's righteousness is imputed, was imputed unto you, inbutang sa imo ang righteousness of God. Okay? But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on Him that raised up Jesus our Lord. Kita mo? Kaya, alam nyo, ang hirap talaga, kahit ako, ang hirap lunukin na righteous ako. Ang hirap lunukin mo sarili ko. Hindi! Minsan nga lang, ang bilis. Gano'n, ahat ka ako, yung mabilis magalit. Gano'n ako eh. Buti nga, mayroong salita ng Panginoon. Pag naalala ko, medyo kumakalma. Ano? Pero minsan talaga mabilis din. Yun ang isang ugali ko. No? Kaya, ang hirap ko, basahin ko to, parang nasusukas ko sarili ko. Righteous ako. Parang hindi talaga. Pero wala akong magawa. Dahil nag-believe ako sa God's promises, at siya mismo nag-impute sa akin ng kanyang righteousness. In the sight of people, hindi talaga ako pwedeng righteous. But in the sight of God, I am righteous according to Him. That is the faith of Abraham, at kagaya din niya na aking faith. So, yun ang ganda ng dispensation of the grace of God. Yan ang beauty sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Kung hindi mo rightly divide, talagang ang gulo. Bakit doon sa Matthew, Mark, Luke, andyan, walang righteous? Walang righteous. Kailangan mong gawin ito para maging righteous. Bakit dito naman sa kay Paul, bakit na-righteous sila, walang ginawa? Siguro sa panahon ni Paul sa dispensation of grace, yan ang sabi nila ng God keeps no record of wrong. God keeps no record of wrong. Yun siguro, kaya parang mahirap sila tanggapin. The truth is that this mystery instruction been kept by God for a long time. And it was only revealed in due time
after reject ng Israel ang kanilang Messiah, Jesus Christ. Upang kasi ayaw talaga ng God na yung mga tao mapunta kay Satan. That is why He provided the best way for people to be saved. And it is only by faith na lang. Jesus Christ, yung kamatayan pala ni Jesus Christ, yun yung gagawin niya na bayad sa kasalanan ng mga tao. Na hindi na siya kagawa, kundi maniwala na lang kay Jesus. Yun. Kaya hindi kasi, it has been proven to mankind that mankind's work cannot fully justify somebody or anybody or anyone. It is only the work of Christ. Dahil si Christ lang yung namatay na walang kasalanan. At qualified yung blood niya to pay for our sin. That is why yun yung tinatawag na blood atonement. Kaya yung animal na kinakatay noong panahon na yon, na yung blood sprinkled sa para for the atonement of sin was a picture of Christ's death, who will be killed and His blood will be poured to cleanse us from our sins. Kaya yung sacrificial offering ni Jesus Christ sa kanyang buhay, yan yung ginagawa doon sa Old Testament na pinapractice ng mga Jews, pinapagawa sa kanila ay picture of what Christ will do in the future for the atonement of humanity's sin. But, nung panahon na yon, nung mystery secret pa, hindi pa na-reveal, makita natin na para lang yun sa Israel. But, nung nireject na nila si Jesus Christ at bumaba si Jesus Christ, sinave si Paul, nireveal niya kay Paul, yung kamatayan ko sa cross. Ito na yung magiging kaligtasan ng lahat ng tao sa ngayong panahon ng dispensation to be God. Kaya kumuha siya ng isang apostol, Paul, para magiging apostol ng buong sanlibutan sa panahon na ito ng dispensation. Yan din ako reason kung bakit nung namatay sa cross na natanggalin mo na yung curtain. Yes. Yan din siguro no? Giving access. So, giving access to people to come to God. No? Without na yung tawag itong without barrier. Wala nang barrier. So, next Sunday ay chapter 5 of Romans. So, titingnan natin kung anong mangyayari dito, mga salita nandito ng Panginoon. At alam naman natin na itong chapter 4, 5 to 6 until 7 ay talagang magagandang mga chapter ito when it comes to salvation by grace alone. No? Talagang idinidiin dito ni Paul yung kaligtasan talaga para ay wala ka lang gagawin kundi it is only by faith. Okay? So, thank you so much. Any more questions? So, salamat. Upod natin sa mga Maridobi family. So, Sister Rochelle, mga bata. Ay si Panyang at si Apyon. Panyong. Manyong. Okay, so kung wala na, may pamangkot ka na, ano? Sister Maris. Upod ba nato Sister Maris Bong, ano? O si Jerome, may kabotaw? Jerome, si Brad Charles, wala. You're fine, bye. Ma'am, may question ba? No. Okay. Stop ka na so wala akong question. Question kasi in between Amen. Grabe mo na, no? Dako kita lang sila para interaction. Para ma-enjoy ta sa ato, ano? Two-way, ano ba lang? So, that's all for today. Salamat sa iyong presensya. Sa tanan, salamat sa Diyos
Let us pray and have fellowship before mag-lunch. Amay nga balaan, salamat sa kaluwasan, salamat sa mga utod, sa online, na nag-gayon sa mga study. Abang the Lord sa aring subong, ang ilang presensya, bodily, physically, at kaupod namon sa among Bible study. Salamat sa mga blessings na heavenly na amon ginapatihan yung mga akong namon sa panahon ng magabot ka kami sa langit sa pagdala mo sa ating pinagi sa corporate interaction. Salamat sa kailangan ng opportunity makatulong sa inyong Bible, sa inyong pulong. Salamat man sa dugang na tuig ihatag sa akong apo kay Ayla na ligat sa iyong birthday. So much, we pray